Yung dalawa, hindi na nakakibo sa kadahilanang unang beses pa lang nilang makapunta doon. Pag nangingisda sila, hindi sila gaanong lumalayo sa punong. Ayon kasi sa nanay ni Berto, na merong nakatirang mga malalakas na engkanto doon at kayang sapian ang sino man na walang bakod sa katawan. Nangyari na kasi sa kanila yan dati, na merong nangisda doon at pagka-uwi nito ay animoy merong nakasapi dito. Bigla-bigla na lang yung tumatalon sa tulay upang bumalik sa parte ng ilog na yon. Hindi nila alam yung nakasaping engkanto. Basta parang pugita ang nakasapi doon sa kadahilanang napakadulas ng katawan nito at kayang-kayang dumikit sa pader ng tulay. Buti na lang naagapan yon ng tatay niya. Manggagamot din kasi. Makalipas ang isa pang oras ay nakarating na nga sila sa sinasabing parte ng ilog na yon. At maniwala kayo o hindi, itong si Lolo Ruben ay nag-uusal sa kanyang 2 patay na halaman at idinikit yon sa mga mata nila Lolo Berto at ng lolo ko. Ayon kay Lolo, nagwika pa itong si Lolo Ruben ng, "Yan, para makita nyo ang nakikita ko." Pagmulat nilang dalawa, biglang umiba ang tingin nila sa dinaraanan nilang ilog. Paglalarawan ng lolo ko sa kanyang nakita, biglang nag-iba ang kulay ng ilog doon. Kanina kulay berde pa, pero ngayon medyo kulay asul na. Yung kulay ng dagat sa pinakagitna nito, ganon na ganon yung kulay. At sa bawat bakawan nito, animoy may mga nilalang na nakasabit. Nakatingin yun sa kanila at nakangisi. Merong sirena sa mga ugat ng bakawan at mga ulupong na merong 2 ulo at nagsisipulahan ang kulay ng mga yon. Si Berto, nakadilat lang at walang kibuan. Nanginginig na ang 2 sa takot dahil sa kanilang nasaksihan. Pero itong si Lolo Ruben, tumatawa-tawa lang. Wika pa nito, "Ang mga nakikita nyo ay naninirahan sa teritoryo ng engkanto dito." Hindi na makapagsalita itong 2 at parang wala na sa wisyo ang mga ito. Ganun naman, di ba? Pag una kayong nakasaksi ng di kaaya-aya. Itong si Lolo Ruben naman, agad na nag-uusal sa dala niyang mga inyam at hinuhulog niya yon sa tubig. Matapos maghulog nitong si Lolo Ruben, biglang may lumitaw na sirik ng pating. Pero alam nilang hindi yun pating dahil nangingitim ang kulay. Ang ginawa nun, kinagat yung mga inyam na inihulog ni Lolo Ruben. Alay yun, ang sabi niya. Makalipas ang tagpong yon, nakarating na sila sa luwakan. Bumaba na sila ng bangka at dali-daling naglagay ng lambat. Mag-aalas 11 pa lang ng mga oras na yon. Itong si Lolo ay naghanda na ng kanilang pananghalian, habang itong si Berto naglagay na ng lambat at tapangan. 15 minuto lang ang tinagal ng tapangan at punong-puno na yon ng alimango. Ganon din sa lambat nila. Ang ginawa ng mga ito habang naghihintay ay tamang tingin lang sa luwakan, kasi napakaganda talaga doon. Ayon kay Lolo,
Napakaraming nakapalibot na mga bakawan sa ilog na yon. Tapos merong isang parte ng lupa doon na pwedeng tambayan ng mga nangingisda. At sa bulwagan naman ito ay kitang-kita na ang dagat. Marami ring mga ibon na nagsisipulan. Malas lang nitong lolo ko at hindi na siya gumagawa ng tirador. Pinagmamasdan niya na lang ang mga ibon hanggang sa merong dumaang ibon na animoy kumikinang dahil sa pagtama ng araw dito. Kaya ang ginawa niya, nagtanong siya kay Lolo Ruben na merong isang ibon na napakaganda. Sagot naman ni Lolo Ruben, "Alaga yan ng mga engkanto dito. Huwag kang magtuturo Delikado." Itong lolo ko, naturo na niya ang ibon. Kaya ang ginawa niya ay kinagat niya ang daliri niyang nakaturo doon. Sabi-sabi kasi sa amin na pag may naituro kang nilalang nakakaiba sa paningin mo, kagatin mo lang ang daliri mo. Matapos yon ay kumain na ang tatlo at iniangat na nila ang kanilang mga lambat at tapangan. Tuwang-tuwa sila dahil napakaraming tilapia ang nahuli. Tsaka yung mga alimango, napakalalaki rin at ang tataba. Dali-dali nilang nilagay ang mga isda sa sipit at ginapos naman ang mga alimango gamit ang dahon ng kugon. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, nagsasagwa na itong tatlo papauwi. Ganon pa rin. Nandun pa rin ang mga nilalang na yon. Pero hindi naman sila ginagalaw Nagbigay alay at respeto kasi sila sa lugar na yon. Nung mapadaan lang sila sa kubo nila Dagol, nakaamoy sila ng napakasangsang na amoy. Yung parang inuuod na karne na may halong dugo. Basta, nakakasulasok yung amoy na yon. Mapapakunot ang bituka ng kahit na sino man. Pagkapantay ng bangka nila sa kubo, doon na nagsilabasan ang mga tao roon na animoy pinagmamasdan sila. Ang sasama ng tingin noon sa kanila. Kahit yung 2 bata ganun din. Gumagalaw-galaw ang baba nung si Dagul at parang may sinasabi. Hindi na lang nila ito binigyang pansin at nagpatuloy na lang sa pagsasagwan. Magbabandang 5:00 na nang makarating sila sa kubo ni Lolo Ruben. Bale ang plano kasi, gagawing pulutan ang ibang mga nahuli nilang isda at alimango. Masayang nag-iinuman yung tatlo. At makalipas nga ang 1 oras, medyo lalasing-lasing na sila. Pagod kasi. Kung hindi nyo kasi na itatanong, itong si Lolo Ruben ay mangtutuba din. Ang proseso niya sa pagkuha ng tuba, una, kailangan mong umakyat ng nyog at hanapin ang bagong usbong nitong bunga. Yung may balat pa. Pagkatapos ay putulin mo ang pinakadulo ng bungang yon at ilagay mo roon ang pansalok mo ng tuba. Hayaan mo lang ng 1 gabi at balikan mo pagkaumaga. Ganyan manguha ng tuba itong si Lolo Ruben. Kaya hindi sila mauubusan ng reserba ng tuba. Lasing na nga ang mga ito at nagtatawanan. Nagpaalam na itong lolo ko. Ang sabi niya uuwi na siya. Sakto namang dadaan siya sa harapan ni Lolo Ruben. At nung pagkadaan nito kay Lolo Ruben, bigla siya nitong hinawakan. Nawala ang pagkalasing ni Lolo Ruben at napawika ito ng, "Mga demonyo!
Minarkahan tayo! Napakasangsang ng damit mo, Enteng! Yung dalawa ay animoy nagulat sa sinabi niya. Napaupo itong lolo ko at nagtanong ng, "Naku! Ben! Anong gagawin natin?" Pinapasok lang sila nito sa kubo at yung tuba na iniinom nila ay ibinuhos na yon sa lupa. Tapos na ang inuman. May kahaharapin silang mga bisita. Itong si Lolo Ruben ay naghahanda na. Usal dito, basa ng libreta doon, palipad hangin, tigalpo, puder sa kanilang tatlo, at tapo ng asin sa bawat haligi ng kubo niya. Lumuhod din ito sa papag at nagbuhos ng langis sa lupa. Tumawag na din kasi ito ng mga kaibigan niya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang angkan nila Dagul ay malalakas na uri ng mga aswang. Di pa yon natitinag sa hinaba-haba ng pamamalagi nito sa lugar namin. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nagsiungawa na ang mga aso sa mga bahay di kalayuan sa kubo ni Lolo Ruben. Wika nito, "Ayan na sila." Di nga siya nagkamali dahil meron na silang naririnig na mga kaluskos sa palayan. Angil na nakakapanindig balahibo at mga pagtatakbo at pag-iiyak. Silang tatlo ay nananatiling kalmado sa loob. Hindi naman makatulong si Berto kasi yung mutya niya nasa kaliwa eh. Anong silbi nun, di ba? Sa pagkakataong ito, si Lolo Ruben at si Lolo lang ang maaasahan. Nag-uusal na itong si Lolo ng pantigalpo at basag na orasyon ng San Benito. Yun lang ang alam niya. Pero paniguradong malaking tulong ang magagawa nito kay Lolo Ruben. Hanggang sa may biglang sumigaw sa labas ng malademonyong boses yung sumigaw. Alam nilang aswang ang sumigaw sa labas na yon. Ang sabi ni Lolo Ruben, "Hindi nyo kami kilala! Nagkakamali kayo ng binabangga nyo! Sa bahay ko pa talaga!" Sa sobrang kuryosidad, napasilip itong lolo ko sa butas sa nipit ng kubo. Ang nipit ay mga ginagawang dingding ng bahay gamit ang dahon ng nipa. Pagkasilip niya doon, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang napakataas na nilalang at may hawak-hawak itong animoy isang uri ng hayop. Paglalarawan ng lolo ko sa nakita niya, meron itong mahabang katawan, walang paa, may pakpak at napakaitim ng balat nito. Nagsisilakihan rin ang panga at wala itong ilong. Tapos nagbabaga yung mga mata. Sumisigaw yun sa sakit habang tumutulo ang laway nito sa lawa na hindi napuputol. Pagkatapos nun, agad ginagat sa ulo ng nilalang na nakadakip dito. Wika ni Lolo Ruben, "Patay na yung isa. 5 na lang ang natira." Itong dalawa nagmasid na lang, habang itong si Lolo Ruben nag-uusal gamit ang kanyang libretang itim, habang nakaluhod yon sa isang sanga ng kahoy na maraming tinik. Tumutusok yon sa kanyang tuhod pero hindi niya ito iniinda. Ang gusto kasing mangyari nitong si Lolo Ruben, patayin lahat ng aswang na yon gamit-gamit ang tagabantay niyang engkanto doon. Siyempre lahat ng bagay 'di ba merong kapalit?
at yung tulong na ibinigay ng mga nilalang sa kanya ay ang kapalit nito ay yung dugo na dadaloy sa lupa galing sa laman ni Lolo Ruben. Hindi din lang yun bastang alay lang dahil may mga orasyon yun na pakain sa mga engkanto. Nagmamasid lang ang dalawa nang makita nilang pinagtutulungan ng 4 na aswang yung isang engkanto. Lumalaban naman yun. Iwinawasiwas nito ang mga aswang, pero bumabalik pa rin yun para sunggaban siya. Hanggang sa merong ugat ang pumulupot sa isa sa mga aswang. Nakapulupot yon sa leeg ng isa at nakaangat yon sa lupa. Yung aswang naman ay nagpupumiglas pero hindi siya makaalis-alis dahil habang gumagalaw siya, humihigpit at dumarami ang ugat na pumupulupot sa kanya. Yung ibang aswang nagpulasan. Samantalang yung nahuli, unti-unting nawawala ng kakayahan na lumaban pabalik. Hanggang sa nangisa yon at unti-unting dumuwal ang dila. Bago tuluyang namatay ang aswang na yon, animoy nagiging baboy, aso, at sigbi ng itsura. Paiba-iba. Hanggang sa bumalik na ito sa pagiging tao. At indikasyon yon na wala na itong buhay. Matapos yon, agad na lumubog ang ugat kasama ang katawan ng aswang. Napakalakas ng pagkalubog nun. Walang 2 segundo, nakabaon na yon sa lupa. Nanginginig na itong dalawa sa nasasaksihan nila. Hanggang sa merong umiyak. Yung naramdaman ng lolo ko nung mga oras na yon, parang natanggal saglit yung kaluluwa niya dahil sa iyak na yon. Siya na lang ang sumisilip kasi itong si Berto humiga na at nagtalokbong ng kumot. Tinakpan rin ito ang kanyang mga tenga. Yung iyak na yon ay parang sa patianak. Nasa palayan yon nung mga oras na yon. Si Lolo Ruben, nakaupo na. Ang tanging naiisip na lang gawin nito ay ang huling alas niya. At yon ay ang tinago niya sa baol na agimat. Maniwala kayo o hindi, isa yung latigo na animoy makabuhay ang itsura dahil sa nagsisitinikang katawan nito. Pero hindi naman yun mga tinik na nakakasugat, yung parang sa makabuhay lang. Meron din itong mga nakasulat sa mga katawan nito at sa hawakan may nakasabit na 3 pikong medalyon. Pero sa pagkakataong ito, walang mata ang medalyon na yon. Nag-usal itong si Lolo Ruben ng pangpuder sa katawan, bakod, sa bulag, at ang dasal na nanggagalit na apoy. Baluti yon para hindi siya mahawakan o makalmot man lang. Agad-agad lumabas itong si Lolo Ruben. Dala-dala ang latigo at sinugod niya ang mga ito. Bigla namang lumitaw ang mga aswang sa palayan at animoy naglalakad din papalapit sa kanya. Nang biglang iwinasiwas ni Lolo Ruben ang latigo at parang nagulat ang mga ito. Yung mga kamay nun nakatakip na sa mga mata na parang merong bagay na nakakasilaw sa paningin nila. Pagkalatigo ni Lolo Ruben sa isa sa mga yon, bigla na lang itong natupok ng apoy. Pagkadapo ng latigo sa balat ng aswang, agad itong umapoy at walang 2 segundo, tupok na kaagad. Yung mga sigbin tsaka patyanak sa paligid nagsipulasa na at tumakbo ang mga yon ng napakalayo. Yung 3 aswang
animoy naging mga maaamong tupa at unti-unti yun nagbago ng itsura at lumuhod. Wika ng isa dito, "Pakiusap, buhayin mo kami. Pangako, aalis na kami sa lugar na ito bukas na bukas din mismo. Napatay mo na ang asawa ko. Pakiusap." Sumagot naman si Lolo Rubenang, "Putulin mo ang 3 daliri mo bilang patunay ng katapatan sa salita mo." Walang sabi-sabi. Agad yung kumuha ng bato at ipinukpok sa kamay niya. Sumisigaw yon habang pinuputol ang kamay niya gamit ang bato. Matapos nun, nakabulagta yung lalaki habang umiiyak. Sagot ni Lolo Ruben, "Sige, layas!" Umalis na ang mga ito at si Lolo Ruben, dali-dali namang pumunta sa balon, uminom ng tubig, at pagkatapos ay inilubog niya ang kanyang katawan. Sumapit ang umaga, at bago sila pinaalis sa kubo ni Lolo Ruben, pinaligo muna sila nito sa balon. Pangtanggal marka, ika nga. Hanggang sa nagpaalam na ang dalawa at umuwi na rin sa kani-kanilang tahanan. Ayon sa lolo ko, isa pa lang ito sa mga kwentong pinakatago-tago ni Lolo Ruben. Okay, opinion ko sa kwento. Napakalupit nung ending. Nakikita ko kay Lolo Ruben si Mamang, no? May mga kaibigan, may latigong makabuhay. Parang parehas rin kay Mamang. Ang galing lang kasi 89 to nangyari, yung kay Mamang 70s. 'Di ba? Parang yun talaga yung ginagamit ng mga matatanda noon na pangontra sa mga aswang, engkanto, o kung ano pang klase ng mga nilalang yan. Ang galing lang. Kasi partida ibang lugar pa to, mas bati to eh. Si Mamang Zamboanga. Pero yung kwento may pagkakapareho eh, no? Galing, bilib ako rito kay Lolo Ruben. Pero asahan nyo pa, marami pang paparating na kwento mula kay Lolo Ruben. So, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.